O, makinig guys. So, pag sinabing dangerous drugs, okay, makinig kayo guys ha, may mga concept kasi yan. Unahin natin yung definition mismo ng drugs. Ito, definition ng drugs. So, lahat tayo guys, nagda-drugs. Lahat tayo tol. Lahat tayo nagda-drugs. So, ano ba definition ng drugs? Pag drugs lang kasi, yan, yung word lang na drugs, ang ibig sabihin yan tol, pwede yan maging illegal, or pwede rin maging legal. So, example ng mga illegal drugs, mga shabu, marijuana. Pag legal drugs naman, mga mefenamic, mga gamot, okay, na mabibili sa butika. So, when we say drugs, general yan. Pwedeng illegal, pwedeng legal. Ano ba kasi definition ng drugs mismo? Okay? So, makinig kayo guys ha. Pag sinabing drugs lang, any chemical active substance. So, lahat daw ng chemical active substance na may effect sa central nervous system. O gito lang, lahat daw ng chemical active substance na may effect sa katawan. Yan na lang tandaan nyo. Huwag na tandaan yung ibang definition. Huwag na. Ang tandaan nyo lang, any chemical active substance na may effect sa katawan. Ito pa, idagdag nyo guys. Any chemical active substance other than, basta hindi lang daw siya food and water. So, ulitin ko tol ha. When we say drugs, any chemical active substance, basta hindi lang other than food and water. So, pag food and water, matik hindi na yan drugs. Okay, ulitin ko tol ha. Any chemical active substance daw, basta hindi lang siya pagkain, hindi lang siya tubig, and na may effect sa katawan, nako tol, drugs daw yan. Example, tanungin ko kayo, drugs ba ang fried chicken? Matik hindi, kasi pagkain yun. Drugs ba ang tubig? Hindi. So ito, drugs ba ang kape? Oh, itong talong, chemical active substance ba ang kape? Check, yes. Pagkain ba? Hindi. Tubig ba? Hindi tubig ang kape. When you say tubig, yung pure na tubig, hindi tubig yun. May effect ba sa katawan? Yes, kaya drugs ang kape. Okay? Drugs ang kape tol. Drugs ba ang alak? Drugs ba ang alak? Tingnan natin. Chemical active substance ba yung alcohol? Yes. Pagkain ba yan? No. Tubig ba yan? Hindi. May effect ba yan sa katawan? Yes. Kaya drugs ang alcohol. Tinatawag ngayon na king of all drugs eh. So, ibig sabihin lahat ng chemical active substance, basta hindi lang siya pagkain, hindi siya tubig, and may effect siya sa katawan, drugs daw yan. Okay. So, drugs ba ang ang paracetamol? Yes. Ang shabu? Putang ina, yes talaga. So, yan ang ibig sabihin ng drugs. General pa yan. Okay, yan ang ibig sabihin ng drugs tol ha. Sige, proceed tayo dito. Meron tayong two forms of drugs. Meron tayong dalawang uri or forms ng drugs. Okay, pwedeng natural, walang halong chemical, or natural drugs, and pwedeng synthetic or artificial drugs. Pag sinabing natural drugs guys, basic lang naman, yan daw yung mga drugs na nanggaling sa mga halaman, natural plants. Okay? So, galing sa halaman tol, galing sa mga living organism. Okay? So, pag tinabing natural drugs, gamit daw sa mga halaman, katulad ng ito. Ano yan tol? Diba yan yung kamuting kahoy? Ito naman papaya. Ito yung opium poppy. Ito naman, cannabis sativa. So, yung mga drugs na yan tol, natural yan kasi galing sa halaman. Okay? Pag sinabi namang synthetic tol or artificial drugs, kabaliktaran naman. Itong drugs naman na ito guys, ginagawa daw yan sa clandestine laboratory. When we say clandestine, ang ibig sabihin yan, secret or hidden. Okay, hidden laboratory. So, example tol, ng mga synthetic or artificial drugs, shabu. Di ba ginawa yan sa clandestine laboratory? When we say clandestine, secret laboratory, okay, so basta ginawa, ito na lang, tandaan nyo, man-made, hindi galing sa halaman, ginawa ng tao sa laboratory, synthetic or artificial drugs yan. Okay, tandaan nyo ito lang, natural drugs, galing sa halaman, synthetic or artificial, ginawa sa laboratory, ginawa ng tao. Tandaan nyo yan kapatid. O sige, proceed tayo kapatid. O ito, makinig guys ha. Meron tayong types of synthetic or artificial drugs. Meron tayong types of synthetic or artificial drugs. So, ito merong prescriptive drugs and meron ding over-the-counter drugs or OTC. Pag sinabing prescriptive drugs guys, yan yung mga drugs na kailangan ng reseta sa doktor.
Okay? Before mo daw mabili ang isang droga na yan, kailangan mo daw ng written authorization from the doctor. So, kailangan mo ng reseta. So, paano mo daw malalaman pag kailangan ng reseta ang isang gamot? Di ba ang sabi nila, mayroong ganito, may RX. Okay, so katulad dito guys, tanungin nyo kayo, ito, prescriptive drugs ito, kailangan ng reseta. Puta, alam nyo siguro to eh. Doxycycline. Ano ba yan? Ito guys, antibiotic ito tol. Okay, antibiotic yan. Okay? Hindi mo yan mabibili pag wala kang reseta. So, prescriptive drugs yan. Ano ba yung antibiotic? Bakit kailangan ng reseta? Malakas yan, tol. Gamot yan sa tulo, tol. Gamot yan sa tulo. Okay? So, kung nagkatulo ka daw, hindi ka pwedeng magbili ng gamot doon sa butika agad-agad. Kailangan mo lang magpa-doktor kasi kailangan ng reseta. Okay, so, kung ikaw tol, kung ikaw, meron kang ganito, meron kang ganyan, naku tol, magpa-doktor ka tol. Kasi, ang gagawin sa'yo doon, actually, ito ha, maraming hindi nagpapadoktor, lalo na kung may sakit na tulo. Bakit? Kasi nahihiya sila. Actually, hindi naman kayo papahiyain doon sa ospital. Ang gagawin lang, i-check lang yung ihi nyo, parang nagpapacheck lang kayo ng UTI. And then, pag may nakita silang bakterya, ang tawag doon sa bakterya na yun is gonorrhea eh. Pag nakita yun tol, reristahan lang kayo. Okay, hindi naman kayo mahiya. Eh, sir, what if nahihiya kami? Hindi nga kayo ipapahiya. Ang gagawin lang sa inyo, guys, resetahan. Ang nakakahiya lang siguro kapag bumili na kayo doon sa pharmacy. Kasi pag binigyan niyo yung reseta, yung mga nagbebenta doon sa pharmacy, masama ang tingin sa inyo, tol, kasi alam nilang gamot yun sa ganito. Yun ang nakakahiya. So, pag nahiya ka, tol, mayroon tayong alternatibo dyan. Pwede ito. Pwede yan. Buko at detergent gamot sa tulo. Okay, so ano bang ginagawa dito guys? Dito sa buko, di ba yung ginagawa nila? Sinusugba nila, tapos bubutasan, tapos gaganon ito lo. Ay, yan. Ipapasok yung mga edits nila dyan. Itong sa Tide naman tol, sa mga detergent, ang ginagawa nila, inhalo nila sa tubig, sa baso, lagyan nila ng tubig, tapos tinitimpla, tapos iniinom. Huwag mong gawin yan, baka mamatay ka dyan, padoktor ka na lang. Yan ang point ko tol. Ito yung example ito ng prescriptive drugs kasi kailangan mo ng reseta before mo yan mabili. So, pag sinabing prescriptive drugs, written authorization from a doctor kailangan. Pag sinabi namang over-the-counter or OTC drugs, ito naman kabaliktaran. Mabibili mo yung mga drugs na to without written authorization from a doctor. So, kahit walang reseta, pwede ka makabili. Ang tawag dyan, over-the-counter drugs. Example, mga paracetamol. Diba? Hindi mo naman kailangan ng reseta para bumili yan. Mga vitamins, mefenamic. Okay? Yan yung over-the-counter. Tandaan nyo yun to lahat. Tandaan nyo itong dalawang to. Sige. Sige guys, wait lang. Naulit ata eh. Sige. Wait lang guys ha. Okay, so nag-edit ko lang ulit guys. Sige, patuloy tayo. Sige. Okay, meron tayong ditong types of dangerous drugs. Guys, meron tayong tatlong uri ng drugs. Okay, meron tayong tatlong uri. And gina-classify natin ang drugs hindi kung dahil gaano sila kalakas, hindi rin kung dahil saan sila nanggaling or saan sila tumubo or kung saan sila ginawa. Kina-classify natin ang drugs based sa kanilang effect sa katawan natin. So meron tayong tatlong uri ng drugs based sa kanilang pharmacological effect o yung effect nila sa katawan. So madali lang to, mabilis lang to guys, makinig lang kayo. So unahin natin si depressant, tinatawag din yung downers. Pangalawa, stimulant, tinatawag din yung uppers. And hallucinogens, okay, mali pa nga yung spelling guys, dapat hallucinogens yan, nagkamali, okay? Or tinatawag din yung psychedelics. So yan yung tatlong uri ng drugs based sa kanilang effect. Unahin natin si depressant, guys. So, makinig kayo guys ha. Pag sinabing depressant, tinatawag din yung downers. Okay, bakit siya tinatawag na downers? Kasi guys, ang epekto nito sa katawan, para kang nakakatulog. Kaya kinapadown ka niya. Okay, kaya tinawag siyang downers. So, itong tandaan nyo guys ha, pag sinabing depressant, nagkukos daw yan ng relaxation. Pag nakita nyo yan sa board exam. Or di kaya, nakakakos siya ng sleep. So, pag nakita nyo yung dalawa, nagpaparelax, nagpapasleep, basta nagpapadown. Nako tol, mag-answer ka na agad ng depressant. Okay? Pag wala si depressant, hanapin mo si downers. Yun lang tandaan mo kay depressant. Pag sinabing depressant, pinaparelax at pinapatulog niya ang katawan. Okay? So, i-discuss natin yung mga drugs under ng depressant.
So, ito, mayroon tayong tatlong uri ng depressant. Tandaan nyo to guys pag nabibilisan kayo, i-replay nyo lang ng i-replay para mas maintindihan ninyo. Okay, ganyan yung ginagawa ko, yung nagre-review ako guys, lalo na pag may mga videos akong pinapanood. Okay, hindi nyo kasi makukuha agad yan by just listening to it once. Kailangan nyo ng mas maraming beses yung pakinggan para mas ma-imprint sa utak ninyo. Okay? So, kinds of depressant, meron tatlo. Una-una, antihistamine. Okay? 'Di ba parang mga alien yung term pero kayang-kaya yan, madali lang yan. Pangalawa, analgesic or painkillers. And pangatlo, yung tranquilizers. Isa-isahin natin sila, tol. Okay? Makinig ha. So, unahin natin si antihistamine. Mga depressant, ito guys mga depressant. Okay? Pag sinabing antihistamine, ito lang tandaan nyo guys. When we say antihistamine, gamot daw yan sa allergy. Treatment yan for allergy. Okay, so ano example ng mga gamot na sa allergy? Example, wait lang, ano ba yung spelling ng cetirizine? Okay, cetirizine. Example tol, cetirizine. Di ba pag umiinom ka ng cetirizine, hindi mo na mamalayan, naaantok ka, nare-relax ka. Kasi nga, depressant yan. Antihistamine kasi yan, gamot sa allergy. So, ang tandaan mo tol, pag antihistamine, treatment for allergies, example cetirizine, depressant kasi naaantok ka. Tandaan nyo na, antihistamine, gamot sa allergy, depressant yan. So, tapos na tayo sa antihistamine. Punta na tayo ngayon sa analgesic. O, makinig kayo tol ha, makinig kayo. Pag sinabi namang analgesic mga kapatid, ito yan ha. Itong analgesics daw, tinatawag daw yan silang painkillers. Okay, tinatawag silang painkillers. So, ibig sabihin yan, are used to relieve pain, gamot sa sakit ng katawan. Okay, yan yung mga analgesic. Aga na, pag sinabi analgesic, tol, mga painkillers daw yan, gamot sa sakit ng katawan. Okay, so meron tayong tatlong uri ng analgesic. Okay, una-una, paracetamol. 'Di ba? Guys, pag paracetamol, pag ininom mo ang paracetamol, 'di ba, napapansin mo parang naaantok ka, na-relax ka. Kasi nga yung paracetamol under siya ng analgesic, and yung analgesic depressant yan. So pag nakita nyo sa for example paracetamol, that is an example of depressant. Pangalawa tol, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Under to ng analgesic itong tatlo. So when we say non-steroidal anti-inflammatory drugs, di ba parang alien? Ang ibig sabihin lang pala niyan tol, mefenamic, di ba? Para kang tanga. Okay? Mefenamic lang yan tol. Okay, so pag nakita nyo sa for example mefenamic, depressant din yan kasi nakakaantok din yan. And pangatlo tol, yung lumabas sa board exam, itong narcotics or opioid. Pag sinabing narcotics or opioid tol, huwag kang mag-answer na stimulant yan. Huwag ka rin magsagot na hallucinogen yan. Ang narcotics tol, depressant yan. Tanda niya, narcotics, depressant yan. So, under analgesic, mga painkillers yan. To use to relieve pain, nandyan si paracetamol, nandyan si mefenamic, and nandyan si narcotics. So, tapos na tayo kay analgesic. Punta tayo ngayon kay tranquilizers. Again na, mga depressant pa lang ito, tol. Mga depressant pa lang to. Oh, wait lang, kulang yung sulat dito eh. Mga depressant pa lang to, tol. Makinig. Pag sinabi namang tranquilizers, guys, ito yung trabaho niyan, ito ang purpose niyan. Pinapakalma na daw at pinaparelax ang katawan, pero hindi ka daw nakakatulog. Sir, di ba ang depressant, sabi mo pampatulog? Oo nga, kahit hindi siya pampatulog, nandyan pa naman yung element ng nag-relax yung katawan. So, depressant pa din siya. Okay, kasi nag-relax din ang katawan. Again tol ha, pag sinabing tranquilizers, nagapakalma, nagaparelax, pero hindi nagapatulog. Yan yung tranquilizers. Ngayon, meron tayong tatlong uri ng tranquilizers. Barbiturates, benzodiazepine, or ethanol. Makinig kayo guys ha. Pag sinabing barbiturates, gamot daw yan sa epilepsy. Ano ba yung epilepsy? Di ba yung epilepsy tol, yung gumaganito yung kamay mo, yung buong katawan mo, yung gumaganito tol oh. Di ba yung epilepsy? O, so anong gagawin mo tol para gumamot ito? Kasi in-epilepsy ka eh. Ang gagawin mo daw, iinom ka daw ng barbiturates. Pag uminom ka ng barbiturates, gagaling na yung epilepsy mo tol. O, di ba kumalma yung katawan, pamparelax. Okay, kaya depressant siya. Si benzodiazepine naman, gamot daw siya sa insomnia. So when we say insomnia, hindi ka makatulog. So pag hindi ka makatulog tol, iinom ka daw ng benzodiazepine, makakatulog ka. So in short, yan yung mga sleeping pills. Tandaan nyo guys ha, benzodiazepine, gamot sa insomnia, mga sleeping pills yan. Okay? And pag sinabi namang ethanol,
Okay, dyan napapasok yung drinking alcohol. Okay, dyan napapasok yung drinking alcohol. And take note guys, the most commonly used depressant by far sa buong mundo, ang pinakagamit na depressant is si alcohol. Kaya tinawag siyang king of all drugs. Kasi siya, sa buong mundo siya ang pinakasikat na depressant. Una-una sa lahat, kasi socially acceptable. Okay, hindi pinagbabawal, kaya sikat ang alcohol. Siya ang pinakagamit na depressant, kaya tinawag siyang king of all drugs. Okay, so meron kasi tayong tatlong uri ng alcohol. So meron tayong tinatawag na ethyl alcohol. Okay, meron ding methyl or yung methanol, methyl, and meron din tayong isopropyl. So, yan yung tatlong uri ng alcohol. Itong ethyl, yan yung naiinom. Okay? Yan yung naiinom. Yan yung alcohol na nasa tanduay. Itong methyl naman, yan yung ginagamit sa pintura, yung sa mga varnish, di ba yung mga gasolina, amoy alcohol, yun may component yun ng methyl alcohol. Itong isopropyl naman, yan naman yung ginagamit dun sa pampahid sa balat, yung nasa, ano ba yung mga alcohol na yun? Yung mga alcohol na ginagamit sa hospital or sa bahay nyo, yung ginalagay nyo sa kamay nyo para matanggal yung mga bakterya, isopropyl yun. Ang tandaan nyo guys, itong ethyl alcohol, yan yung iniinom. Okay, yan yung mga components ng mga drinking alcohol. So, yun o, mga ethyl alcohol. So, again ulitin ko, tranquilizers, depressant yan. Pampakalma, pamparelax, pero hindi nakakatulog. Meron tatlong uri, barbiturates, gamot sa epilepsy, benzodiazepine, gamot sa insomnia, sleeping pills, ethanol naman, yan naman dyan papasok yung king of all drugs, si ethyl alcohol. Tandaan nyo yan tol ha, tandaan nyo yan. So, i-recap lang natin. Ito yung tatlong uri ng depressant, yung sinabi ko kanina. Antihistamine, gamot sa allergy, tama? Analgesic, painkillers, pain reliever, meron tatlo. Si paracetamol, si mefenamic, and then si narcotics. Tranquilizers naman, pinapakalma at pinaparelax pero hindi nakakatulog. Meron din tatlo. Una-una si barbiturates, gamot sa epilepsy. Benzodiazepine naman, gamot sa insomnia or sleeping pills. Pag sinabi namang ethanol, king of all drugs. Tandaan yung mga depressant guys ha, tandaan nyo yan sila. Okay? So yan yung depressant. Yan yung depressant. Ngayon, dako naman tayo kay stimulant. So ano ba itong mga stimulant? Pag sinabing stimulant tol, kabaliktaran ito ng depressant. Kasi pag depressant, nakakatulog ka. Dito tol, hindi ka makatulog. Diba, pag sinabing depressant, downers. Pag stimulant naman tol, tinatawag yan na uppers. Okay, bakit? Kasi ginapa-alert ka niya. Ano ba epekto ng stimulant? Ito, pag nakita nyo sa board exam, drugs daw siya na nag-increase ng alertness. Example tol, pag tumira ka daw ng cocaine, stimulant yung cocaine eh. Pag hinulog mo daw yung karayom, maririnig mo pa daw yan. Ganyan kataas ang alertness. Siguro pag may nag-aaway na langgam dyan, maririnig mo tol. Or di kaya may narinig kang binaril doon sa 10 kilometers away, siguro maririnig mo pa. Para kasi Superman tol. Yan ang epekto ng stimulant, pa-increase ng alert, ma-increase ang alertness. Pangalawa tol, wakefulness. Pag tumira ka daw ng stimulant tol, madaling araw nag-washing ka ng motor mo, inaayos mo yung electric pan nyo, di ba? Galing, di ba? Nagwawalis ka tuwing alas 3 ng madaling araw. Winawalisan mo yung bakuran nyo. Nako, wakefulness stimulant ang tinira mo tol. Ano pa, elevated ang mood. Parang hindi napapagod. Salita ng salita, magdamag, hindi napapagod tol. Ano pa guys, ito. Relieve fatigue, yan hindi napapagod. And then, decrease ang appetite. When we say decrease ang appetite, hindi ka nagugutom, kaya lubog ang pisngi. Pag yan nakita mo guys, pampa-alert, pampa-wakefulness, elevated ang mood, increase ang speech, relieve fatigue, decrease appetite, stimulant yan. Or pag hindi mo nakita si stimulant, hanapin mo si uppers. Ngayon tol, meron tayo dito, hindi ko na siya papalaliman, basta i-discuss ko na lang to. Ito guys, meron tayong 4 na uri ng stimulant. Actually marami pa, pero ito yung tinatanong sa board exam. Ito yung mga tinatanong. So si cocaine, stimulants yan. Si amphetamines, and then si methylene dioxymethamphetamine, tinatawag yan na ecstasy, stimulant yan. Ito, tinanong ito sa board exam, itong ecstasy. Ito kasi yung drugs na ginagamit sa disco bar. Okay, tinanong yan last exam. And then si methamphetamine hydrochloride or si shabu, tinatawag din yung poor man's, okay, poor man's cocaine. Yan yung mga uri ng stimulant. So, sige lang, pag sa face-to-face, i-discuss natin doon sila further.
Limited kasi yung time natin dito sa recorded eh. Tandaan nyo yan guys yan yung uri ng stimulants. Yan tatlo, yung apat na yan I mean. So pag sinabi stimulant, pampa-up, pampa-alert, pampa-wakefulness, pang-relieve ng fatigue, pang-patigris ng appetite. Remember this one. Okay? So dako naman tayo kay hallucinogen. Makinig guys makinig. Pag sinabing hallucinogen guys, 'di ba? Pag stimulant, tinatawag siyang uppers. Pag depressant, tinatawag siyang downers. Pag hallucinogen guys, tinatawag din siyang psychedelics. Guys, tirahin mo na ang lahat. Wag lang itong hallucinogen. Kasi iba ang naapektuhan dito. When we say psych, yung utak mo tol, nababaliw ka dito tol. Nababaliw ka. So ano bang epekto ng mga drugs na to? Ito guys, una-una. Ito, maapektuhan daw ang perceptual alteration mo. Hindi, magkakaroon ka daw ng perceptual alteration. The way you perceive things could be affected kapag tumira ka ng hallucinogen. Ito ba guys, madi-distort din daw ang senses mo. Ano ba yung senses natin? Yung 5. Hearing, tasting, seeing, feeling, touching. Naku tol, pag tumira ka ng hallucinogen, maapektuhan yung senses mo. Example tol, seeing. Hawak mo tong cellphone. Tapos yung paghawak mo tol, naging dildo. 'Di ba naapektuhan yung paningin mo, nagkakaroon ka ng illusion na tol, hallucinogen na natira mo. And hindi lang na yan limited sa seeing. Example tol, may naririnig ka na hindi naman naririnig ng iba. Or nag-hallucinate ka, hallucinogen yan tol. So, ibig sabihin tol, naapektuhan dito yung senses. Yan yung epekto ng hallucinogen. Sige, bigyan ko kayo ng example. Itong tatlong to, ito yung may experience nyo kapag tumira ka ng hallucinogen. Si illusion, hallucination, and then si delusion. Makinig. Pag sinabing illusion, guys, false perception of a stimuli. May stimuli, merong gamit, merong bagay, pero mali ang pag-perceive mo. False ang pag-perceive mo. Example, ito yung stimuli, ito yung bagay. Cellphone, tama? Ngayon, cellphone yung stimuli, pero yung pag-perceive ko, naging dildo. Or naging yung cellphone naging talong. Illusion yan. Kasi nga may stimuli pero mali lang ang pag-perceive mo. And hindi lang yan limited sa seeing. Pati na rin sa hearing and tasting, touching. Example tol, sa hearing. Mayroong kanta. May kanta. Mga kandidato yan sorry guys sa maingay. Example, may kumakanta. Yun yung stimuli. Pero yung pagdinig mo, imbis na kumakanta yung original na stimuli, yung pandinig mo, sumisigaw. Illusion din yan. May stimuli pero mali ang pag-perceive. Yun yung sa hearing. Example naman, tasting. Imbis na matamis, naging maalat. Okay, false perception din yun ng stimuli. Illusion din yun, tol. So, again pag sinabing illusion, false perception of a stimuli. May stimuli pero mali ang pag-perceive mo. Yung cellphone naging aso, naging talong. Illusion yan. Pag sinabi namang hallucination, tol, ito, perceiving without stimulus. Ito naman guys, walang stimulus, walang stimuli, pero mali pa din ang pag-perceive mo. Example tol, ito hallucination. Wala naman ako hinawakan, walang stimuli, pero ang paningin ko mayroong talong. Hallucination na yan. Yan ang pinagkaiba niya sa illusion. Si illusion, may cellphone, ito yung stimuli, naging talong. May stimuli, pero mali ang pag-perceive. Hallucination naman, wala nang stimuli, pero may nakikita kang talong. So, perceiving without stimulus. Okay, so sige nga, bigyan ko kayo ng example. Anong pinagkaiba ng illusion at hallucination? Example, doon dyan sa floor, wala namang bagay, pero may nakikita akong aso. Ano yan? Illusion, hallucination. Hallucination yan kasi walang bagay, pero may nape-perceive ako. Paano pa ganito? Doon sa floor, meron namang aso, pero ang paningin ko sa aso, naging kabayo. Yan naman yung illusion, kasi may stimuli. Tandaan yung pinagkaiba ni illusion at hallucination na. Ano naman si delusion? Pag sinabi yung delusion, tol, false belief. Example, tol, akala mo ikaw si Superman, false belief, kaya tumalon ka sa building. Diba? Ano pa? Akala mo hindi ka natatablan ng bala, kaya nagpabaril ka sa pulis. Okay, akala mo naman, ikaw sila stickman, kaya kung magabit-kabit ka dun sa puno ng kahoy, nahulog ka, tol. Delusion yan, false belief. Akala mo mahal ka niya. Yun ang masakit. Yan yung iba't ibang uri na maapektuhan mo kapag mararanasan mo kapag tumira ka ng hallucinogen. Kasi nga, yung pag-perceive mo na apektuhan. So, katulad nito, sige, tignan nyo guys, gumagalaw ba? Medyo.
O, ito. Ito, gumagalaw ba? Try nyo nga kung gumagalaw. Medyo. O, ito. Gumagalaw ba yan? O, ito, gumagalaw talaga to. Imposible hindi. So, ito ang tanong. Video ba yan? Video ba ito, guys? Hindi siya video. Static image yan. Picture yan. Pero, diba, may stimuli, pero iba ang pag-perceive natin. Hindi gumagalaw, pero yung pag-perceive natin gumagalaw. Illusion yun. O, ito ang tanong, naka-hallucinogen ba tayo? Hindi. Ito yung pang-normal na tao. Ito yung tinatawag na optical illusion. Pero pag nakatira ka daw ng hallucinogen, iba daw, tol. Siguro ang paningin mo kay mama mo, magiging kabayo si mama mo. Ganyan daw ang epekto. Kaya tirahin mo na yung stimulant and depressant, huwag ka lang titira ng hallucinogen kasi ibang epekto. So, ang epekto niya, maapektuhan ang perceptual mo, maapektuhan din ang senses mo. Pag nakita mo sa board exam, guys, yung perceptual alteration, nakita mo yan, or di kaya distortion of senses, nako, hallucinogen na yan. Pag hindi mo makita si hallucinogen, hanapin mo psychedelics. Tandaan mo yan sa board exam. O ngayon, tol, ito yung iba't ibang uri ng hallucinogen. So, no need to discuss this further. Okay, una-una si LSD, or si lysergic acid diethylamide. So, tinanong na yan sa board exam, hallucinogen po yan, tol. Si mescaline naman, or tinatawag din yan, galing yan sa tinatawag natin na peyote cactus. Okay, galing yan sa cactus, yung mescaline. So, hallucinogen din yan. Itong psilocybin naman, or tinatawag na magic mushroom. Okay, galing yan sa mga mushroom. Pag tinira mo yan, maapektuhan din yung perceptual alteration mo or distortion of senses. Hallucinogen din ito. Yan, ito si marijuana. Okay, yung tinatawag na cannabis sativa. Hallucinogen din yan. So, yan yung apat. Okay?